Last week, ang climate po dito sa Bahrain parang normal lang. Sabi natin, parang hindi yata maglalamig. Pero ngayon po, naramdaman natin yung lamig ng panahon, ano? Pero nawa, tayo pong mga binago ng Panginoon, hindi sumunod sa panahon. Amen. So, sa gabi pong ito, tayo po ay tumayo. Tayo po ay tumayo. By the way po, wala po tayong ano ngayon, wala po tayong PowerPoint. So, gagamitin po natin ang ating Bible. Sino po ba ang may dalang Bible ngayong gabing ito? Amen. Lahat po tayo sapagkat sabi nga po, dala-dala natin yung sword na ibinigay ng Panginoon. Huwag lamang po nating iwan sa ating tahanan. Kahit po may mga slides dito na ginagamit tayo, kailangan dala rin po natin ang ating Bible. Di po ba? Para po malaman natin. Kasi minsan kapag po sinabi na Book of Lamentation, ay saan ba yun? Old Testament ba yun o New Testament? Di po ba? Kaya po ngayon, i-exercise natin, nabuksan natin ang ating mga Bible. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of 2 Chronicles. Sa 2 Chronicles, chapter 33, verse 12. Amen. 2 Chronicles chapter 33, verse 12. At nang siya'y nasa pagkapighati, siya'y dumalangin sa Panginoon niyang Diyos at nagpakumbabang mainam sa harap ng Diyos ng kanyang mga magulang. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin, panandalian. Hallelujah. Aming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas, naririto po kami sa iyong harapan sa gabing ito, Panginoon. Nagsasama-sama, Panginoon, na magpuri, magsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, buksan mo po ang aming unawa sa gabing ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng malawak na unawa sa salitang change, Panginoon Lord. Sa salitang pagbabago, Panginoon. Sa salitang binago kami, Panginoon Lord God. Lord Jesus, hallelujah. Purihin ka, Panginoon Lord. Alam namin, Lord Jesus, na ikaw po ay naririto sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sapagkat ayon sa nasusulat, Panginoon, kung mayroon pong 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw po ay naroroon sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming dakilang guro sa gabing ito, Panginoon. Buksan mo po ang mga unawa ng bawat isa, Panginoon Lord. Kaya, Lord Jesus, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka na namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyong natatangi at nag-iisang pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Amen. Sa ating pong buhay, sa ating buhay, madalas po, sinasabi natin, ako'y binago na. Ako'y nagbago na. Sinasabi natin yun, Pero, ang salitang pagbabago po ay minsan napakahirap natin na kamtin. Napakahirap pong maganap sa isang tunay na mananampalataya. Bakit po? Sapagkat everyday po, nandyan tayo, na-encounter natin ang iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Minsan po, sinasabi natin, nagbago na ako, binago ako ng Panginoon, dadalo na ako sa mga gawain niya. Babaguhin ko na ang sarili ko, lalo na ngayon, bagong taon. Nais ko na baguhin ko ang lahat ng mga failures na nagawa ko ng 2012, ngayong 2013, panibagong magbabago na ako. Yun po ang madalas na naririnig natin sa ating mga buhay. Kahit i-meditate natin ating mga sarili. Siyasatin natin mga sarili natin, Minsan sinasabi natin na binago ako ng Panginoon. Pero minsan po, bumabalik pa rin tayo doon sa dati nating pagkatao. Di po ba? Kaya nga po sa gabing ito, meron po akong nais na i-share sa inyo na isang tao sa Bible. Siya po yung main character ng ating message sa gabing ito. Alam ko po, iba sa atin, alam natin kung sino si King Manasseh. Sino nga po ba si King Manasseh sa atin? Sa bawat nag-aral ng Bereans. Alam ko po, yung 2 Chronicles, fresh pa po sa isipan ng bawat isa. Sino po ba si King Manasseh? Amen.
Yun po ang ating at yun po ang ating pag-aaralan sa gabing ito, ang buhay ni King Manasseh. Amen. Kung ating pong titingnan si King Manasseh, siya po ay anak ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah po, alam ng bawat isa sa atin, well known dito po sa Great Commission Ministry, I am that I am. Si King Hezekiah. Sapagkat si King Hezekiah po, siya po yung isang matuwid na naging hari ng Judah. Siya po ay hari na nagkaroon siya ng karamdaman sa ating, binigyan siya ng karamdaman, At ano pong nangyari sa kanya? May prophecy po na ibinigay sa kanya ang lingkod ng Panginoon, ang propeta ng Panginoon na si Isaiah. At sinabi po dito kay King Hezekiah, ikaw ihanda mo ang iyong buhay, ihanda mo ang iyong tahanan, sabi niya ganon, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. So, siguro po tayo, kapag nakarinig tayo ng mga ganong mga salita o mga balita na ibibigay sa iyo, ipaprophesy sa iyo, mamamatay ka na at hindi ka na mabubuhay. Siguro po ang first nagagawin natin at tayo po ay iiyak, Tayo po ay siguro po maglulupasay tayo, Pero si Haring Hezekiah po, siya po ay umiyak na mainam sa ating Panginoon at siya po ay nanalangin at siya po ay pumihit sa wall. Yun po ang ginawa ni Haring Hezekiah. So si Haring Hezekiah po, makikita natin ang kanyang katangian bilang isang hari ng Judah. Siya po ay hari na masasabi natin na nagbigay ng malaking pagbabago sa bansang Judah. Pero sabi nga po, ang mangga po ba, magbubunga siya ng santol? Hindi po ba? Hindi, Pero si Haring Hezekiah, tingnan po natin ang buhay nila. Si Haring Hezekiah ba, ay si King Manasseh ba, ay naging katulad ba ni King Hezekiah? So, yun po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Buksan po natin, ituloy po natin ang ating pong aralin dito po sa same chapter po na binasa natin kanina. Pero mag-start po tayo dito sa 2 Chronicles chapter 32 verse 33. Sabi po niya dito sa verse 33 ng 32, chapter 32, at si Hezekiah ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa unahan ng mga libingan ng mga anak ni David at binigyang siyang karangalan ng buong Juda at ng mga taga-Jerusalem sa kanyang kamatayan. At si Manasseh na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. So ito pong si King Manasseh, siya po ay naging kahalili po ni King Hezekiah. At dito po sa verse 1 ng chapter 33, at si Manasseh ay may 12 taon nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y nagharing 55 taon sa Jerusalem. So kung titingnan po natin ang haba po ng term na inireign po nitong si King Manasseh dito po sa lugar ng Jerusalem. Dito po sa verse 2, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa mga karumaldumal ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. So, nakita po natin karamihan po sa atin, alam natin si King Hezekiah. Siya po ay matuwid na hari. Siya po ay good king ng Jerusalem, ng Judah. At siya po ay nagkaroon ng anak, naging kahalili niya, nang siya ay namatay. Pero dapat po sana, ang ginawa po ni King Manasseh, kung ano yung inumpisahan ng kanyang ama, yun din po ang uumpisahan niya. Sapagkat mabuti pong hari itong si King Hezekiah. Pero ano po ang nangyari dito sa panunungkulan po, sa paghahari po ni King Manasseh? Siya po ay naging wicked. Siya po ay naging isang bad king sa Jerusalem. Kaya minsan din po sa ating mga buhay, minsan sinasabi natin, ay ang bait nung tatay niyan, yung batang yung na yan. Minsan po meron tayong kakilala, ang bait-bait niyang pamilya na yan. Bakit nagkaroon siya ng anak na suwain? Di po ba? Bakit nagkaroon siya ng anak na black sheep? Sinasabi po natin yan, Pero yung po pala,
doon po pala sa mga nangyayari ngayong panahon na to, na-adapt lang po natin pala yon nung time ng Old Testament. So, hindi po tayo exempted pala. Kahit na mabuti yung naging magulang mo, merong mga nagiging anak na nagiging sawail, ano? Ganun po ang nangyari. Kaya nga po kung titingnan natin, kung i-compare po natin yung buhay ni Haring Hezekiah at ni King Manasseh, kaibang-kaiba po, magkaiba sila ng way of life. Iba po yung buhay ni King Manasseh, iba po yung buhay ni King Hezekiah. At tingnan po natin dito kung ano po yung mga ginawang mga karumal-dumal na gawain ni King Manasseh, na iniba po niya yung gawain na kanyang ginawa doon sa ginawa ng kanyang ama na si King Hezekiah. Dito po sa verse 3, sapagkat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na giniba ni Hezekiah na kanyang ama, at siya'y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga Baal at gumawa ng mga asera at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit at naglingkod sa mga yaon. So yun po pala yung ginawa niya. Kung titingnan po natin dito po sa 2 Chronicles chapter 29, makikita po natin dito yung pong mga ginawa ni Haring Hezekiah during the time of his reign, na naghari po siya sa Judah, Ginawa po niya sapagkat ang bansang Israel, bakit po sila ibinigay ng Panginoon sa pagkakabihag sa bansang Babylonia? Sapagkat sila po ay may matitigas na ulo, ang mga Israelites. Ano pong ginagawa nila? Magre-repent sila, re-repeat sila. Magre-repent, repeat, repent, repeat. Ganun po ang ginagawa ng mga Israelites during that time. At dumating po yung pagre-reign po nitong si King Hezekiah, na truly po na nandun po yung kanyang banal na takot sa ating Panginoon, at nandun po yung obedience niya sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po kung titingnan po natin dito sa 2 Chronicles chapter 29 verse 5, nasusulat po dito na, at sinabi sa kanila, dinggin ninyo ako, ninyong mga Levita. Ang nagsasalita po dito ay si King Hezekiah. Ngayon mangagpakabanal kayo at italaga ninyo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, at ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal. So ito po yung tinagubilin po ni Haring Hezekiah sa mga Levita, sa mga tagapanguna sa templo ng Panginoon. Sabi po niya dito, italaga ninyo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, at ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal. So kung ititingnan po natin dito, yung pong dakong banal, yun po yung templo ng Panginoon. Kung ipe-personalize po natin ang mga salitang ito, minsan po sabi nga natin, our body is the temple of the Holy Spirit. Sabi po natin, minsan yung bakit dinudumihan natin yung templo ng Panginoon? Di po ba sinabi nga po ni Haring Hezekiah dito, ito po yung literal na templo na sinasabi niya. Pero sa time po natin ngayon, nangungusap po ang Panginoon spiritually para sa atin. Ang templo po na sinasabi sa panahon po natin ay tayo. Yung pong templo na meron tayo ngayon. Kung nung pong time ni King Hezekiah, inutos po niya na linisin ang templo ang tahanan ng Panginoon, at ito po ay sinunod ng mga Israelites. At dito po sa verse 15, makikita po natin, jump po tayo sa verse 15, at pinisan niya ang kanyang mga kapatid at nangagpakabanal at nagsipasok ayon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon upang linisin ang bahay ng Panginoon. So nandun po yung obedience nila, Andun po yung obedience nila kay Haring Hezekiah. Sinunod po nila at nilinis po nila ang templo ng Panginoon, ang bahay ng Panginoon. At dito po sa verse 16, at ang mga saserdote ay nagsipasok sa pinakaloob ng bahay ng Panginoon upang linisin at inilabas ang lahat ng mga dumi na kanilang nasumpungan sa templo ng Panginoon, at kinuha ng mga Levita upang ilabas sa batis ng Cedron. So nandun po yung paglilinis nila, sapagkat sabi nga po, yung mga Levites lang po, sila lang po yung may karapatan na makapasok po sa templo ng Panginoon.
Kaya nga ngayon pong time natin, mapalad po tayo sapagkat tayong lahat ay may kalayaan na makapasok sa templo ng ating Panginoon. Kaya kailangan po na linisin natin ang templo na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Dito po sa verse 17, ito po yung mga ginawa po ni Haring Hezekiah na taliwas po sa ginawa ni King Manasseh. Dito po sa verse 17, sila nga ay nagpasimula na magpakabanal ng unang araw, ng unang buwan, at ng ikawalong araw ng buwan ay nagsiparoon sila sa portiko ng Panginoon at kanilang itinalaga ang bahay ng Panginoon sa 8 araw at sa 16 na araw ng unang buwan ay kanilang niwakasan. At dito po sa 18, nang magkagayoy, kanilang pinasok si Hezekiah na hari sa loob ng palasyo at kanilang sinabi, aming nilinis ang buong bahay ng Panginoon at ang dambana ng handog na susunugin, pati ng lahat ng kasangkapan niyaon at ang dulang ng tinapay na handog, pati ng lahat ng mga kasangkapan niyaon. So ano pong ginawa ni Haring Hezekiah? Nilinis po niya yung buong templo. Hindi po siya nagtira ng dumi sa loob ng templo. Kung hindi, ito po ay kanyang nilinis. Nilinis po niya ang templo ng Panginoon, ang templo po ng Panginoon. Kaya nga po, kung titingnan po natin yung ginawa po ni Haring Manasseh, taliwas po sa ginawa po ng kanyang ama. Kaya kung titingnan po natin, kung babasahin pa po natin ito pong susunod na verse dito po sa 2 Chronicles chapter 33 verse 4, at sila ay nagtayo ng mga dambana, which is ito po yung pong dambana na during the time ni King Hezekiah, ito po ay inalis nila sa bahay ng Panginoon at pinagsabihan ng Panginoon, sa Jerusalem ay malalagay ang aking pangalang magpakailanman. Sabi po niya doon, Kailangan po kasi sa templo po ng Panginoon, yun lamang pong pangalan niya ang dapat nakalagay, di po ba? Hindi po tayo dapat maglagay ng ibang pangalan sa templo ng Panginoon sapagkat magagalit po ang Diyos. Sapagkat sabi nga natin, ang ating Panginoon ay isa lang. Di po ba? Kailangan isang pangalan lang ilalagay natin, magpakailanman. Huwag tayong maglalagay ng ibang pangalan sa templo ng Panginoon. At siya nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga natatanaw sa langit sa 2 looban ng bahay ng Panginoon. At sa verse 6, kaniya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ng Henom. Tingnan po natin yung karumaldumal na ginawa nito pong si King Manasseh, pati maging kanyang mga anak ay kanya pong pinatay. Pinadaan po niya ito sa apoy ang kanyang mga anak. At siya'y nagpamahiin. Sino po ba dito yung meron pang pamahiin sa kanyang buhay? Kasi nung araw na naniniwala tayo, wag kang maligo ng Holy Week sapagkat dugo daw ang tubig. Pamahiin po 'yon, Sa gabi naman, wag ka daw maglalabas ng bigas sa inyong tahanan pag gabi na. Kapag ka naman gabi, wag ka raw magwawalis. Yun po ay mga pamahiin, Sino pa po ba yung naniniwala sa mga pamahiin ngayon? Sabi pa nung iba, ay sana ngayong bagong taon ayaw ko na makatanggap ako ng maisoli yung aking tahi. Kasi baka isang taon na kung may babalik na mga tahi sa akin. Ganon, Pamahiin yun. Kailangan wala na po yun, di ba? Kailangan i-claim natin na lahat ng mga bagay na ginagawa natin, ito ay kalooban ng Panginoon. Kung meron man tayong mga nagagawang kasalanan, tingnan natin kung ito nga ba ay kalooban niya
o kalooban natin. At nagsanay sa panggagaway at ng hula. At sino po ba dito yung nagpapahula pa? Minsan nga sabi ni Pastora Agnes, noon daw pong araw siya ay nagpapahula. Lahat naman po tayo ay nakaranas tayo na nagpahula, di po ba? Kung ano yung magiging, ano ba yung magiging future ko? Ano kaya yung mapapang-asawa ko? Ganon, ano ba siya? Di ba? Minsan po ganun umaasa tayo sa mga hula. Minsan si Madam Auring, di ba? Kilala natin si Madam Auring. At saka ngayon po, ngayon pong mga bagong taon, di po ba may mga prediction na sinasabi yung mga manghuhula kung ano daw po yung mangyayari sa bansang Pilipinas, yung mga leader, kung sila ba ay magiging successful, di po ba? Maraming mga ganon. At saka yung lately lang po, yung pinredict ng, sino po ba yun? December 21 daw po ay end of the world na. Wala pong nakakaalam, lalo na nga po yung walang alam sa salita ng Panginoon, Sila po, natatakot sila, akala nila yun na nga yung time na magugunaw na yung mundo. Pero sabi, kung tayo po titingnan natin ang Bible, even angels, hindi po nakakaalam kung kailan po ang pagdating ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay nagbigay siya ng sign ng kanyang muling pagbabalik. Pero hindi po niya ibinigay yung exact date kung kailan siya darating. Kaya nga po kailangan tayo maging watchful, maging prepared sa lahat ng oras, sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon. Amen. At nakipagkasunduan sa mga masamang espiritu at sa mga Mexico. So nandun pa rin po yung mga yung mga spiritism po, ano po pala nakipagsang-ayon po pala si King Manase nung panahon na yon sa mga ganitong bagay, Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. So, yung palang Panginoon nagagalit pala sa mga ganung bagay, Minsan hindi natin alam, akala natin ang Panginoon ay hindi siya nagagalit, ang Panginoon ay hindi marunong magalit. Ang Panginoon po ay marunong magalit, kaya nga sabi ng Biblia, ng Bible, sabi po niya, siya po ay banayad kung magalit. Pero nagagalit ang Panginoon, di po ba? Kahintayin pa ba natin yung puot ng Panginoon? Kailangan natin na maging suriin natin ang ating mga buhay. Kung tayo ba, kung dito sa verse na to, ikaw ba ay mapamahiin pa? Ikaw ba ay sumasangguni pa sa mga manghuhula? Ikaw ba ay nagpapatingin pa sa mga espiritista? Ito po ang mga bagay na to ay hindi na po dapat nating gawin, sapagkat ito po ay isang bagay na hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Ano ba po sabi dito po sa verse 7? At siya'y naglagay ng mga larawan ng Diyos-Diyosan na inanyuan. So isang bagay din po pala ito na ayaw ng ating Panginoon. Yung pong sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, Kaya nga po yung nakakalungkot po, Sa bagay, ang mga bagay pong ito, ang mga bagay na ito, naranasan din natin. Nung time na hindi pa po natin nakikilala ang ating Panginoon, akala natin hindi masama ang magsamba sa mga Diyos-Diyosan, doon sa mga larawang inanyuan. Minsan nga po, meron nga po akong na-encounter na sabi nga niya, yun daw pong larawan ni Virgin Mary ay parang larawan ng kanyang ina, na dapat daw po na ito ay pasalamatan, dapat na papurihan, at dapat na mahalin. Hindi po niya alam na yung pong ginagawa, hindi po nila alam na yung ginagawa nila ay isang karumaldumal sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po dun sa Exodus chapter 20, na ang ating Panginoong Diyos ay mapanibughuin. Kaya nga po sinabi niya dito, isang pangalan lang ang dapat natin ilagay sa kanyang templo. Wala pong dapat na maging kahati, sapagkat ang ating Panginoon ay mapanibughuin siya. He is our jealous God, ang ating Panginoon. At sabi pa po niya dito, na siya'y naglagay ng larawan ng Diyos-Diyosan na inanyuan na kanyang ginawa sa bahay ng Diyos, na pinagsabihan ng Diyos
kay David at kay Solomon na kanyang anak sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng mga lipi ni Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman. So, ang kanya lamang pong pangalan. Kaya nga po isang pangalan lang ang binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng bawat isa. At ang pangalan po na yon ay si Jesus Christ. Amen. Ang pangalan lamang po ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa verse 8, ni babaguhin pa man ang mga paa ng Israel sa lupain ng aking itinakdas na ukol sa inyong mga magulang. Kung kanila lamang isasagawa ang lahat ng aking inutos sa kanila, sa makatwid bagay ang buong kautosan at ang mga palatuntunan at ang mga ayos sa pamamagitan ng kamay ni Moises. So, andun po talaga nandun po yung instruction na ating Panginoon. Kaya tunay po na ang Biblia ay buhay. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Sapagkat sabi nga po doon sa Book of Ecclesiastes, 2 bagay lang po ang katungkulan ng tao, no? Ang matakot sa Kanya at at sundin ang Kanyang mga utos. Kaya nga po dito sa pinag-aaralan po natin ngayong gabi na to, no? Sa buhay po ni Haring Manase, napakaraming bagay po na kanyang ginawa na taliwas sa kanyang ama. Na sabi nga, ang santol ay hindi pwedeng magbunga ng mangga. Subalit nangyari po ang mga bagay na yon, ano? Si King Hezekiah, na isang matuwid na hari, si King Manase po ay naging bad king, si King Manase. At dito po sa verse 9, at iniligaw ni Manase ang Juda at ang mga taga Jerusalem na anupat sila'y nagsigawa ng higit na mas nasama kaysa ginawa ng bansang nilipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. So, talagang andun po yung kasukdulan ng kasamaan na ginawa ni King Manase, no? Na hindi po kaya nga po sabi nga doon iniligaw niya ang lugar ng Juda dahil po sa kanyang kasamaan. Minsan po sa mga bagay din po na na-encounter din po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Minsan po lalo na po tayo na nakakaunawa na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Dapat po suriin po natin yung ating ginagawa sa araw-araw, Kung tayo ba ay naliligaw na ba tayo ng ating mga ginagawa sa ating buhay? Minsan po ang mga ginagawa natin, akala natin, sabi nga may nasusulat sa Bible, may mga bagay na maganda sa mata ng tao, pero sa kaduluduluhan pala noon ay kapahamakan. Minsan po, akala natin yung ginagawa natin ay nakalulugod pa rin sa Panginoon, pero hindi natin alam yung pala ay ayaw na ayaw ng Panginoon. Ano po yung mga bagay na yon? Yung minsan nagkakaroon ka ng mga excuses sa mga gawain ng Panginoon. Isang bagay po yun na ayaw na ayaw ng Panginoon. Sabi nga natin, He is our jealous God. Ang ating Panginoon ay Diyos na mapanibuguin. Kapag pinagpapalit na natin ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa natin sa labas, ito po nag-ano na yung Panginoon, nagje-jealous ng ating Panginoon. Yun nga lamang pong lagyan ng ibang pangalan ng kanyang templo, ayaw ng Panginoon di po ba? What more na tayo po ay maliligaw ng ating mga landasin sa ating pananampalataya. Kaya nga po dito sa verse 10, makikita po natin at ang Panginoon ay nagsalita kay Manase at sa kanyang bayan, ngunit niwalang bahala nila. Minsan po tayo rin ganon. Ang Panginoon nangungusap na sa atin, Nangungusap na sa atin ang Diyos. Anak, hindi ba binago na kita? Hindi ba alam mo na ang aking mga salita? Bakit ginagawa mo pa ang mga bagay na yan? Pero gaya ni Haring Manase, niwalang bahala nila ang salita ng ating Panginoon. Winalang bahala nila ang mga palatuntunan ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos, ng Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga ina nyo ang larawan na inyong sasambahin. Huwag kayong maniniwala sa mga superstition. Huwag kayong maniniwala sa mga bagay na sabi-sabi lamang ng tao.
Marami na po tayong mga verses na nagpapatunay na dapat ang Panginoon lamang po ang ating sasambahin. Pero ano pong ginagawa natin? Changes? Meron ba tayong changes pag gano'n na patuloy natin ginagawa yung mga bagay na pang sarili natin? Hindi po, ano? Kaya tingnan po natin dito sa verse 11. Kaya't dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawal ng hukbo ng hari sa Assyria na siyang nagdala kay Manase na may mga tanikala at ginapos siya ng mga damal at nagdala sa kanya sa Babylonia. So, nagkaroon po ng consequences, ano? Yung ginagawa pong kasamaan. Yung pong ginawang kasamaan ni King Manase, nagkaroon po ng ng consequences. Hihintayin pa ba natin na magkaroon tayo ng consequences sa ating mga buhay bago tayo bago tayo tuluyang magbago sa ating mga sarili? Gaya po ni Haring Manase, siya po ay dinala na may tanikala at gapos sa lugar ng Babylonia. Siya po ay dinala doon. At nang naranasan na po niya yung ganitong mga paghihirap, mga kapighatian sa kanyang buhay, nandito po, dumating na po yung pagkakataon na siya po ay dumulog sa ating Panginoon. Kung ating pong babasahin dito po sa verse 12 ng chapter 33, sabi po niya dito, at nang siya'y nasa pagkapighati. Sino po ba yung napipighati sa mga oras na ito? Wala po bang napipighati sa atin? Wala po ba tayong mga affliction? Wala po ba tayong mga problema? Wala ba tayong mga pagsubok sa ating mga buhay? Sabi po niya, at nang siya'y nasa pagkapighati, siya'y dumalangin sa Panginoon niyang Diyos at nagpakumbabang mainam sa harap ng Diyos ng kanyang mga magulang. So, nandun na po yung pagtawag niya sa ating Panginoon, ano? Yung mga ginawa niyang mga kasamaan, yung ginawa niyang mga pagsalangsang sa harap ng ating Panginoon, ngayon, nare-realize na niya nang makatanggap siya ng mga consequences sa harapan ng Panginoon sapagkat pinagsabihan siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, magbago ka na. Winawalang bahala niya ang salita ng ating Panginoon. Kundi nagpatuloy pa rin sila sa kasamaan. Subalit nang dumating na po ang kapighatian sa kanyang buhay, narito po, siya ay dumalangin at siya po ay nagpakumbabang mainam. He humbled himself to God. Andun po yung pagpapakumbaba niya sa ating Panginoon sa kanyang pagdalangin. Ang Panginoon po, andyan po siya, no? Ang Diyos, siya po ay Diyos ng mahabagin. Ang Diyos, siya po ang Diyos na mabuti sa ating mga buhay. Sabi nga po ng Bible, kahit daw po sa Isaiah chapter 1 verse 18, kahit po ang kasalanan natin ay maging kasing pula ng scarlet, sabi niya ganun doon sa Isaiah 1:18. Ito po ay magiging kagaya ng wool, kasing puti ng snow ang ating mga kasalanan. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ang panawagan lamang po niya ay, come, pumarito kayo sa akin, sabi po ng ating Panginoon. Kaya nga po na-realize po ni Haring Manase yung kanya pong ginawang pagsalangsang sa ating Panginoon. Kaya nga po kung sa mga oras na ito, may naaalala ka sa na ginagawa mo sa iyong buhay. Sabi nga ni Pastor Marvin, madalas, may nagre-rema ba sa inyong mga buhay ngayon? May nagre-rema ba sa mga ginagawa mo pa sa mga oras na ito? Hihintayin mo pa ba yung matinding consequences na katulad ni Haring Manase? Hihintayin mo pa ba yung parusa ng Panginoon bago ka magpatuloy magbago sa ating mga buhay? Nawa, hindi po mangyari ang mga bagay na yan. Kaya nga po dito sa verse 13, sabi po niya dito, at siya'y dumalangin sa kanya, at siya'y dininig at pinakinggan ang kanyang pamanhik, at ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian, nang magkagayoy nakilala ni Manase na ang Panginoon ay siyang Diyos. Amen. So napakabuti po ng Panginoon, Bagamat sabi nga natin kanina, maging kasing pulaman ng dugo ang iyong kasalanan, andyan ang Panginoon na patuloy na magpapatawad sa iyo. May kondisyon nga lamang po yun, kung tayo po ay patuloy na susunod sa kalooban ng ating Panginoon, kung tatalikdan natin ang mga ginagawa nating kasalanan. Minsan kasi nagiging
sabi nga, nagiging holier than thou tayo minsan. Ginagawa natin na minsan, okay naman ako. Hindi naman ako nakakagawa ng kasalanan. Minsan po, justify natin ang ating mga sarili, no? Pero kung kailangan po, magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Magpasiyasa tayo sa Panginoon. Lord, kung ano man po yung mga ginagawa ko na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon, ibigay mo ipaalala mo sa akin, Panginoon, upang sa ganon, baguhin ko yung mga bagay na aking ginagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Gaya nga po dito ni Haring Manase, no? Nang siya po ay makaranas ng matinding pagkapighatian sa kanyang buhay, doon po niya naalala ang Panginoon. Doon po niya hinanap ang kalooban ng Panginoon. Doon siya nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po ang Panginoon, truly, no, siya po yung Diyos na mabuti. Siya yung Diyos na hindi siya mapanumbat. Gaya nga po yung inexhort ni Brother Ed last Don Watts, ang Panginoon hindi na niya aalalahanin pa yung ating mga ginawang kasalanan kung tayo po ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon at hindi na tayo gagawa ng anumang kasalanan na ikalulungkot ng ating Diyos. Hindi na niya aalalahanin yon. Pero kung patuloy pa rin natin na ginagawa, sinasadya natin yung mga pagkakasala na ating ginagawa, dun po, hindi nalilimutan ng Panginoon yon, mga bagay na yon. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, sin no more, wag na tayong magkasala pa sa harapan niya. At dito po sa verse 14, pagkatapos nga nito, ay nagtayo siya ng isang kutang panglabas sa bayan ni David, sa dakong kanluran ng Gihon, sa libis hanggang sa pasukan ng pintuang bayan ng mga isda, at kaniyang kinulong ang Opel at itinaas ang malaking kataasan, at kaniyang nilagyan ng mga matapang na pinunong kawal ang lahat ng bayan na nakukutaan sa Juda. At kaniyang inalis ang mga Diyos ng iba at ang mga Diyos-Diyosan sa bahay ng Panginoon at ang lahat na dambana na kanyang itinayo sa bundok ng bahay ng Panginoon at sa Jerusalem at inihagis ang mga iyon mula sa bayan. So nagkaroon po ng changes ang buhay po ni King Manase. So hindi po siya naging throughout na masama. Nang ma-encounter po niya ang Panginoon sa kanyang buhay, nang siya po ay makaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Hindi po pagsubok, nang siya po ay gumawa ng kasamaan sa kanyang buhay. Siya po ay dumalangin sa Panginoon, nang siya ay mapighati, dumaing siya sa Panginoon, at ang Panginoon, nandun po yung pagtugon niya, Kaya nga napakabuti ng Panginoon dahil kahit na anong ginawa natin, nandyan pa rin ang kanyang pagtugon. Kaya nga po every prayer warrior natin, don't watch, kapag ka po dumadaing tayo sa Panginoon, andyan po ang Diyos. Sapagkat sabi nga po sa Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo at ipakikita ko ang mga kamanghamanghang bagay na hindi mo nangalalaman. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Tumawag po si Haring Manase sa ating Panginoon. Sinumbatan ba ng Panginoon si King Manase? Hindi po, nandun yung pagtugon ng ating Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos na si King Manase ay gagamitin niya muli para po muli niyang itaas o muli niyang itayo ang dambana na ginibana na kanyang nilagyan ng ibang pangalan, nilagyan niya ng larawan. Yun po ang ginawa ni King Manase. Nagkaroon po siya ng total changes sa kanyang buhay. Sabi nga yung 180 degrees. Yun po ang ginawa niya. Kaya sa mga oras pong ito, ang Panginoon po ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Tayo po ay gaya po nung inawit natin, we are a royal priesthood, a peculiar people. Tayo po, a chosen generation. Kaya nga po sa mga oras na ito, kung tayo po ay binago na ng ating Panginoon, nakaranas na tayo ng pagbabago sa ating Panginoon,
Binigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. This is the time na tayo po ay patuloy na sumunod sa Kanya. Sabi nga, ang taon ay bata pa. This is the second Sunday of year 2013. Kung meron tayong iniisip na parang hindi ko na kayang magpatuloy, ayaw ko na, parang wala rin nangyayari sa akin, huwag po ninyong tuluyan na gawin yon. Ang gawin po natin, patuloy tayong dumalangin sa Panginoon, humakbang tayo patungo sa Kanyang templo, linisin natin ang templo na minsan nirumihan na natin. This is the time na tayo po ay magkaroon na ng total changes. Hindi lamang po sa pamamagitan ng ating mga labi, kundi dapat po magkaroon tayo talaga ng total reformation, ng transformation sa ating mga buhay. Kaya nga po yung mga lingkod ng Panginoon, ang gaganda po ng mga messages na ating naririnig. Resist the devil. Ano pa po yung message ng Friday? God versus you. Ano po? Diyos o kayamanan. Kung titingnan po natin yung bawat mensahe na ating pong naririnig dito po sa templo ng Panginoon, napakagaganda po Kaya lang minsan, ay na-bless ako sa preaching ni Pastor Marvin. Na-bless ako. Then, kinabukasan, wala na. Yung napakinggan mo, baliwala lang. Tinanong mo, ano yung message last Friday? Ano na nga ba yung title ng message ng Friday? Hindi natin natatandaan. Kasi, wala tayong changes. Hindi tayo nagbabago. Kasi pagka nagbago tayo, matatandaan natin yung bawat salita ng Panginoon na ating napapakinggan. Di po ba? Kaya po dito po sa verse 17, gayon may naghain ang bayan na nagpatuloy sa mga mataas na dako, ngunit sa Panginoon lamang na kanilang Diyos. Ang iba nga sa mga gawa ni Manases at ang kanyang dalangin sa kanyang Diyos at ang mga salita ng mga tagakita na nagsalita sa kanya sa pangalan ng Panginoon na Diyos ng Israel, narito nangasusulat sa mga gawa ng mga hari sa Israel. So, yung pong mga ginawa niya na yon ay naitala po sa aklat ng mga hari sa Israel. What more po tayo, Hindi lamang po isang libro, isang book ang bubuksan ng Panginoon. Marami pong books ang bubuksan ng Panginoon. Book of Remembrance, Book of Tears, Book of Identity, Book of Life. Ano pa po yung mga books na bubuksan kapag po dumating na nakaharap natin ang ating Panginoon? Book of Works, yung mga ginawa natin, yung nagpaluha sa atin. Ipapakita po ng Panginoon lahat yan. Nakatala po lahat yan. Kung nung araw na yon nandito ka, nakinig ka ng salita ng Panginoon, nakatala yan sa aklat ng buhay. Book of Remembrance, lahat ng ginawa natin, nakatala yan sa aklat ng buhay. Nais mo ba na ang pangalan mo nakalagay doon panay negative? Hindi po ba? Gusto natin, kung doon nga sa ating mga trabaho, di po ba? Minsan, gusto natin, mga good report ang lahat ng ilalagay ng boss mo. Nagiging patience ka, nagiging punctual ka, nagiging masunurin ka sa iyong boss. How about sa Panginoon? Kapag ka binuksan ba ang Book of Remembrance, meron tayong maipapaalala sa Panginoon? Meron ba tayong masasabi, Lord, nagpatotoo ko sa iyong pangalan, na i-share ko ito sa aking mga magulang. Kaya nga po sa buhay ni Haring Manasseh, isa pong napakagandang halimbawa ang binigay po niya sa atin. Bagamat siya po ay naging masama, nagaya natin, naging mapaglapastangan tayo. Pero ngayon, tayo po ay binago na ng Panginoon. Meron na po tayong changes. Kaya nga po yung changes na to, kailangan
dalhin po natin sa ating mga buhay. Every day, Lord, binago mo na ako. Huwag na natin hintayin na sabihin ng ating kapwa na binago tayo. Ang Panginoon dapat ang makakita na tayo ay nagbago. Di po ba? Ang Panginoon dapat, kasi ang Panginoon, nakatingin siya lagi sa atin eh. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kaya purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito, no? Na truly, nasalit sa kanyang mga salita, tayo po ay binabago niya. Binabago niya tayo. Kaya nga po sabi niya dito meron po akong isang dito sabi po niya dito, we need to keep fresh in our minds the belief that changed our life. Mag-ano po tayo, no? Panatilihin po natin na fresh sa ating mga puso na tayo ay binago ng Panginoon. Sabi nga po dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tayo po ay mga bagong nilalang na. Sabi po niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, all things are become new. So, binago na po tayo ng Panginoon. Nang tayo po ay binautismo na sa pangalan ng ating Panginoon, tayo po ay bagong nilalang na. Binago na niya tayo. Kaya kailangan po mag-move on tayo. Ngayon pong bagong taon na ito, ipakita natin, na doon po yung patuloy na suporta natin sa gawain ng Panginoon. Kung tayo po ay truly na change ng Panginoon sa ating buhay, magpatuloy tayo. Even may mga pagsubok tayo na hinaharap, along the way, meron tayong mga bagay na ninanais na hindi pinagkakaloob ng Panginoon. Wag pa rin tayo mag-give up. Mag-give up. Kung hindi ang gawin natin, pakita natin, Lord, binago mo na ako. Binago mo na ako, Lord. Gusto ko, Lord, na ikaw na ang maghari sa aking buhay. Hindi na ako ang maghahari sa buhay ko. Kung ito ang nais mo, Lord, para sa akin, susunod ako. Di po ba? Kaya sa buhay po ni King Manasseh, siya po ay bad king, but binigyan po siya ng second chance ang ating Panginoon. Kaya tama po ang Biblia. God always give us a second chance sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pinapabayaan na malugmok na lamang dyan. Binibigyan niya tayo ng chance na magbago. Binibigyan tayo ng chance ng Panginoon na tayo po ay sumunod sa kanyang palatuntunan. Isipin po natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ang Panginoon ay nariyan na. Nakikita na natin ang iba't ibang sign na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya ang gawin lamang po natin ay sumunod sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na nadamhin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay po, Panginoon, na tinuturo mo sa amin sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po sa mga characters ng iyong mga banal na salita, Panginoon, Lord Jesus, na nagbibigay po sa amin ng encouragement, Panginoon. Bagamat, Lord God, nandun po yung mga pagsalangsang na aming nagagawa, Panginoon. Nandun po, Panginoon, Lord, ang hindi namin pagsunod sa iyo, Lord God. Pero, Lord, salamat po, Panginoon, Lord Jesus. Sabagat, Lord, you give us another chance sa aming buhay, Panginoon, Lord, na ma-realize namin, Lord God, na kami po ay makasalanan, Panginoon, Lord. Na ma-realize namin, Panginoon, Lord God, na ikaw po ang aming Diyos na mahabagin, Panginoon, Lord God. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, sa bawat isa na kaluluwa na naririto sa iyong templo, Panginoon, Lord God, sabi mo nga, Panginoon Lord, our body is your temple, Panginoon Lord God. Nais mo, Panginoon Lord God, na ang aming templo, Lord God, ay malinis, Panginoon. Na walang pahid dumi, Panginoon Lord God. Sapagkat tunay nga, Panginoon Lord, na hindi ka mananahan sa maruming templo, Panginoon Lord God. Kaya Lord Jesus, dalangin po namin, Panginoon Lord,
Give us new heart, Panginoon Lord God. Give us changes in our life, Panginoon Lord God. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon Lord Jesus. Maging Lord God, dalangin po namin, Panginoon Lord God, sa bawat isa, Panginoon Lord, na may mga pagsubok, Panginoon Lord God. Minsan, Lord, kami po ay napapagod, Lord, sa mga pagsubok na aming nararanasan, Panginoon Lord God. Minsan, Lord Jesus, nandun po, Panginoon Lord, ang aming panghihina. Pero Lord Jesus, salamat po, Panginoon Lord God, na binibigyan mo po kami, Lord, ng panibagong pag-asa sa aming buhay, Panginoon. Sa buhay po ni Haring Manasseh, Panginoon Lord Jesus, bagamat Lord, siya po ay gumawa ng maraming kasamaan sa iyong banal na harapan, Panginoon Lord God. Nangusap ka sa Kanya, Panginoon Lord, pero winalang bahala niya ang iyong mga salita, Lord. Subalit, Lord, nang siya po ay magkaroon ng bighati sa kanyang buhay, Panginoon Lord God, dumalangin siya sa iyo, Panginoon. Ngunit, Lord, hindi mo sinabi sa kanya na hindi mo dinigin ang kanyang panalangin, Panginoon. Ngunit andun po ang patuloy na nakatugunan mo sa kanyang dalangin, O God. Sa amin din po ngayon, Panginoon Lord. Minsan, Lord God, kami po, Panginoon Lord, ay nasa kaginhawahan, Lord. Minsan, Lord God, nalilimutan namin na may Diyos na ang nagbibigay ng ginhawa, Ikaw, Lord Jesus. Lord, salamat po, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon Lord Jesus. Patuloy po namin panghahawakan ito, Lord God. At sa mga kapatid ko po na naririto ngayong gabing ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon Lord, na patuloy mo po silang pangunahan, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon Lord God. Na mapagbulay-bulayan po namin, Lord Jesus, ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Nawa ang mga salita po na aming napakinggan sa gabing ito, Panginoon Lord God, ito po ay patuloy na maghari sa aming buhay, Panginoon. Manatili nawa ito, Panginoon Lord God, hallelujah, na minsan sa aming buhay, Panginoon Lord, narinig namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon Lord God, na pagbabago, Panginoon Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Nawa, Lord God, ang bawat salita na aming napakinggan sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah, ito po, Panginoon Lord, ay magiging pagpapala sa amin, Panginoon. Na hindi po kami lalabas sa apat na sulok ng iyong sanktuaryo, Panginoon Lord. Na wala kaming pagpapala na dala-dala, Panginoon Lord. Kundi, Lord God, ang dala ng pagpapala, Panginoon Lord, na banal mong salita na iyo pong pinagkaloob sa gabing ito, Panginoon. Ito po, Lord God, ay magiging encouragement sa amin, Panginoon. Masakit ang iyong salita, Panginoon Lord. Pero, Lord God, if we will be set free, Panginoon Lord, sa mga salitang ito, Panginoon, thy will be done, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God, maging sa mga kapatiran po namin na hindi po namin nakasama sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mong pangunguna sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God. Walang hanggang papuri, pasasalamat at pagsamba, Lord, ang mananatili sa aming mga puso, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah.